You heard me proclaiming in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaiming in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaiming in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, the light
strength of His name, delight in the Lord for His goodness, and He's God. Aking napapansin sa tuwing Pasko, maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, masama'y bumubuti, kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Maski mga musmus na wala pang alam, may papawalan sa kanila'y nakalaan. Mga bata sa lansangan, lahat nagbabatian, ibang pusto ng kaligayahan. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Pating mga may edad na sa ating akala, Pasko sa kanila'y baliwala na. Di mo may pinta, kagalak ang dala ng pagdating ng buong pamilya. Ay, iba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Good morning, Jesus. Good morning. Merry Christmas to all. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Good morning uli. And Merry Christmas sa lahat. Thank you, Lord. Mabuting balita, tayo ay mag-aaral na muli ng kagandahang loob ng ating Panginoon tungkol nga po dito sa Christmas na ito. But how many days before Christmas? Day. Ang bilis naman, ano? Gusto ba niyong bagal-bagalan ng konti? Anyway, sige. Tayo manalangin. O aming Diyos, salamat po sa kapayapaan na handog ng presensya ng Holy Spirit. Narito po kami, nagpapagamit sa inyo,
Kami po ay turuan mo, kami po ay makikinig. Gamitin mo po kami na maging boses mo at nawa po'y mula sa pagbabasa, pakikinig nga at sa pagsasagawa ng mensaheng aming maririnig ay iyong kalugdan. Kami po lahat na narito sa Compi Center at lahat namin mga kapatid at kaibigan na nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas at ng mundo, marting nawa po ng salitang ito at ang aming pagdiriwang na Pasko ay tunay nga po, Ama, dahil si Kristo ang reason for this season, tunay na merong kaligayahan, may pag-ibig at may kapayapaan. Salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Yung ating memory verse for the day is taken from Isaiah 41, verse 27. I was the first to say to Zion, Behold, here they are, and I give to Jerusalem a herald of good news. Isaiah 41, verse 27. Sa Tagalog, At sa sister? Tagalog naman, ako'y unang magsasabi sa Zion, narito sila. At ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Purihin Thank you, ang Lord. Diyos. Hallelujah. Mabuting balita, the good news of Jesus Christ. Umawit tayo. Mga kapatid, a very popular song, common song, sasabay kayo, yung Silent Night kasi dito nabubuo ang ating lesson for today. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round the Virgin Mother and Child. Holy is and so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, oh holy night, shepherds wait at the sign, glory stream from heaven apart, heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Peace be with you. Ang ating pong word for today ay taken doon sa Lucas 2, actually 1 to 20. Pero yung first portion, basahin na lang po muna natin yung 1 to 7. Ito'y tungkol doon sa kapanganakan ng ating Panginoon. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkameron ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito'y ginawa noong si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria, na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki
Binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panagluyan. In Jesus' name, Amen. Amen. So magandang umaga po ulit sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang hapon kung saan po kayo naroon. Pero again, ibig ko lamang pang isingit ang pasasalamat at pagbibigay uli ng bumalik sa inyo ang pagpapala. Yun, naganap po sa amin yung joint Christmas party celebration, 3 community, 3 outreaches. Ito nga, Sister, alin nga ba yan? Sa Laia, San Pablo, San Los Pablo. Baños, at sa Bulacan. Yes, talaga po. Ando si Lord. Kasi ang saya-saya, walang nagutom, the feeding of the 300, parang kasi. At saka yung tsaka yung talaga nandun yung, tag dito yung presence ni Lord at yung yung ating, illustrate natin yung nativity. Ay, oo, Diba? oo. Yung presentation ng Oo, nativity. hindi dapat yun mawala. Kumisang kasi nang hihinawa na tayo. Kasi sabi ay, ginawa na natin yan noong last year eh. Ginawa na natin opening prayer na lang tayo. Parang ganun at naroon din si Lord. Huwag tayo magsasawa kasi bukod sa atin, meron kasing mga bata na yun lamang siguro ng pagkakataong marinig nila. At ang pangalawa ay tayo man, yung pag-alaala natin sa nangyari ay napakahalaga. Kasi otherwise, ay manghihina naman ang ating spirit tungkol sa celebration ng tunay na Pasko. Ng tunay na Pasko. So again mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay karugtong ng ating tinagurian na yung The 7 Wonders of Christmas. Wonders, yung mga kamanghamanghang pangyayari. Yung kumbaga sa halos ito'y miracle na tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng kapahintulutang mangyari. Ang ating pong ginagawa ay ating kinukonek, sabi natin, connecting the dots para po ang halos buong kwento ng Kapaskuhan ay ating makikita. Hindi po basta na lang tayo pumunta doon sa Merry Christmas and a Happy New Year. Inuna po natin dito yung tinatawag natin na yung unang pagbabalita na may magaganap na pagsilang. At ito isang propesiya ni Isaiah 7:14 sa propesiya na mayroong promise sign, yung virgin ay manganganak at tatawagin itong si Emmanuel. Pagkatapos, ito naman ay na-confirm doon sa annunciation kung saan ay sa Lucas 1:26-38, yung sinasabi ni Isaiah ay naganap. At ito ay ang pagbalita ng Anghel Gabriel kay Maria tungkol doon sa plano ng Diyos na isa'y magsisilang na isang sanggol at tatawagin niya ang Emmanuel. So, of course, may kabiglaan dahil hindi niya inaasahan. Alam niya na magaganap yung kasi ang kalimitan sa mga Israelita ay they are oriented. They are so religious in terms of knowing ang mga history sa mga nababasa nila tungkol sa Diyos, no? So, knowing, pero hindi niya inaasahan hindi niya inaasahan. Kanya una siguro siya sabi, siguro yung mga naroon sa Jerusalem, hindi ako. Ito na nga, may kabiglaan at it takes some times para matanggap ng kabuuan ng kanyang puso at diwa at ito na nga, naging kalugod-lugod lalo sa Diyos yung the big yes of Mama Mary. So, yung yes na yun actually ay nagbigay agad sa kanya ng bagamat natanggap ng stressful. Napaka-stressful noong pangyayari na yun. Kasi, sino ba mamayang hindi maging stressful kung ikaw na dalaga, though betrothed na kay Joseph, biglang magbubuntis, hindi na lang kung anong sasabihin ng mga tao, kundi anong sasabihin ni Joseph. At paano ako? Yun ang mga stressful event nung pangyayari na yon. Yun din ang kay Joseph. Teka muna, nung ibalita naman ni Maria, teka muna, paano to? So nag-isip. Mga kapatid, wala ako ni isang putok ng salita na pinahayag si Joseph sa buong istorya ng Bible. Pero dahil po sa mga sitwasyon, pwede po nating ilagay na ito ang mga iniisip niya on a prayer na dapat sana hindi tayo makalagpas doon.
So, sana ay iiwanan para maiwas ang kahiyan. Pero ang Anghel Gabriel, nagbigay din sa kanya ng paliwanag at ito'y kanya ring natanggap. So, shared stress ang naging sitwasyon ng mag-asawa. Ngayon, akala natin matatapos na. So, maghihintay na lamang ng panganganak at yan, ipakasal na. Pagkatapos and they will live happily ever after. Hindi ganun nangyari, no? Yung last lesson natin, sister, ano nga ba yun? Yung nagpunta sila sa Bethlehem. Nako, yan ang isa sa kumbaga sanay, can we call it, sister, na divine agony? Yung bang ayos na ang tayo mo, biglang-biglang nagbago na uli. Ano? Pwede ba divine agony tawag doon? Meron bang divine agony? Ay, lahat ay divine yan basta sinabi mo galing kay Lord. Divine delay, divine advance thing. Basta tanggapin mo na sa Diyos, lahat ay will turn good. No? So, para sa akin lang yon, sister. Ayun nangyari nga, yung bigla namang, actually ginamit ng Diyos si Augusto Cesar upang magbigay ng decree at papuntahin, pauwiin ang lahat ng Israelita sa kanilang mga pinagmulang lahi. It so happened na si Joseph ay sa lahi ni David at si David ay sa Bethlehem ipinanganak. Wala namang problema doon. At yun naman kung yun ang gusto, di masunod ang gusto ng emperador. Ang problema ay kagampanan ni Mary. So, paano kanilang gagawin? Ang pagta-travel ay hindi mula rito hanggang Cainta lamang. I mean, hindi 5 kilometro lamang ito. It will take sometimes because of the distance and because of the terrain, mahirap, no? Ayan. Kaya, again, hindi sinasabing nakasakay siya sa donkey. Pero I think we are safe to say na at least sa donkey siya nakasakay. Sapagkat yun naman ay ipag-pray mo lamang na huwag nang lalabis pa. Yung sabihin mo siya nakasakay sa Volkswagen, labis na yun. Wala yung Volkswagen noon. Ayun. Dapat nga daw nakakart pa ay wala namang sigurong pera pa, kaya sa donkey na lang sila. At of course, donkey, yugyugan niya na yugyugan, and Mary ay kagampanan. 9 months, sister. So, yun nga ang iyong itatakel. Hindi, nalagpasan na natin yan eh. Hindi. Yung ano nga yung kanyang kapanganakan na. Yung kapanang Diba? naman ngayon. Ayun, kwento muna ng kwento ha, kasi ang kwento ay nagbibigay ng... Kasi excited na silang malaman kung papaano, naramdaman ni Mary kung papaano ang kanyang naranasan bilang katulad nating mga ina, kami mga ina. yan ang ating main Diba? topic. Yes. Pero teka muna, hindi natatapos yung kailangan bigyan ng kaunti pa para makita natin na bakit ganun ang Diyos? Pinili ka, dapat ikaw special accommodation na. Pagdating sa Bethlehem, walang matuluyan. Kasi nga, mabagal lang ka lang pag-travel, siguro maraming pahinga, at pangalawa, talagang fully crowded yung lugar na yun kasi maraming nag-uwian. Yung matter of fact na wala kang matuluyan, masasabi mo rin na, Lord, bakit naman ganyan? Sana meron kang special na reservation sa kanila. Hindi Yan nga palang disipulo ng ating Panginoon. Yan ay lagi ng deny yourself, carry your cross, and follow me. Kailangan bottom rock ang sitwasyon para masabi natin siya'y 100% na tao. Kasi pag nagkameron ka ng kaunting angat sa lupa, in-special mo siya. Dapat katulad ng lahat ng tao na ipinanganak. Yun ang sinasabi ng isang mangangaral dito sa ating pag-aaral. So, walang matirahan. At ang sabi, siguro daw yung innkeeper ay nagbigay ng magandang loob na nakitang buntis, dito na ho kayo tumigil sa aming barn, doon sa stable, yun ang lagayan ng mga hayop ng mga nagtatravel doon. So, doon sila pinapunta, pero of course, bahay ng mga hayop, hindi ito malinis, hindi ito mabango, and nangangailangan ito ng paglilinis. At doon naganap nga ang panganganak ng ating Panginoon. Actually, the topic for us today ay tungkol nga doon sa lowly birth of our Jesus Christ. Ito'y tumutukoy doon sa ang panganganak niya ay hindi special delivery. Meron niyang pagtitiis, agony,
At ang sabi nga ay, hindi natin tutukuyin na yung tungkol doon sa doctrine of incarnation. Yan mga kapatid, alam kong nasa baybayan nyo ang paglalahad, pag-aaral na ginawa ni na Pastor Rapi at Minister Ernie nung nagdaang linggo. At that is sapat na. Para yun ay madagdagan ko pa natin na hindi naman din tayo on that specialization or special study, ay mas mabuti pa na doon tayo pumunta. Basta ang importante, malaman natin na without this incarnation, there will be no crucifixion, there will be no resurrection, and there will be no salvation. So the starting point of John 3:16, yung pagbibigay ng Ama sa kanyang anak sa atin na tao, ay nagsimula doon sa sabsaban. That is the incarnation. There is that pupunta sa Calvary, crucifixion, inilibing, muling nabuhay, resurrection, at that resurrection, yun din ang ibig sabihin na confirm of our salvation. Napakahalaga ng incarnation na yan. So as I was saying, po-focus tayo, tulad ng sinasabi mo kanina, doon sa naganap na actual na pagdi-deliver kay Jesus Christ. Medyo ito ay, ano bang tawag doon? Controversial bang matatawag ito? Kasi ang topic natin ay ating ibig na isalarawan na si Maria ay taong-tao, katulad ninyong lahat ng mga babae at mga ina, at siya ay nakaranas kung anong naranasan ng mga ina. Kaya ako sinasabing controversial, kasi ito sa ibang church, ang ibig sabihin ni si Maria was so blessed, full of grace, na una sa lahat, kinonsider, Immaculate Conception. Di medyo naghahati-hati na doon ang mga simbahan, kasi wala sa Bible. Ang pangalawa ngayon, ito naman ang sunod, painless birth. Painless birth. May mga reference din siguro sila. Pero yung ating pag-aaral ay base rin naman sa nabasa natin sa Bible. At yun nga ang ating susunod-sunod na hihimay-himayin. Ito nga po tayo mga kapatid. So, nun tayo po focus sa natural delivery of Jesus Christ by this Virgin Mary. So, it will be focused on the pain, the joy, and the glory of His birth. The pain, the joy, and the glory of His birth. Ang atensyon natin, first of all, is kay Mary. Kasi nasa kanya napabuhos halos lahat ang pain, ang stress, ang hirap ng pagde-deliver ng isang ina. Pagkatapos, pupunta tayo sa shepherd, kasi yan ang mga 3 tauhan na present doon sa sabsaban. Ang mag-asawa, of course, si Jesus Christ, the shepherd, na buong kagalakan ng mabalita ay pinuntahan ito, at pagkatapos ang angel, buong kasiyahan na bumaba sa lupa at sinabing, glory to God in the highest. So this is also, there is a glory in this birth of Jesus Christ. So let us go to now doon sa the pain of giving birth, the pain of giving birth. Doon sa chapter 2, verse 6, sinabi dito ni Luke na while Joseph and Mary were in Bethlehem, the time came for her to give birth. Wala na, hindi na pwedeng baguhin yon. So, Luke did not say how long they had been in Jerusalem, whether they were still waiting or nakapag-registered na ba sila. Ang sinabi lang ni Luke dito ay, yun ang material thing ang kanyang sinabi. Very, very specific. Andun sila, doon ipinanak sa sabsaban at hindi na binigyan ng detalye. As a matter of fact, mayroong bakit kaya hindi isinaman ni Luke itong detalye ng panganganak tungkol doon sa natural na pagde-deliver. Doktor siya mami. Kaya may tendency of all the gospel writer na mapasulat yung detalye na yon. So another hiwaga uli ito. Pero huwag sanang makagulo sa ating isipan. Ang aking nakikita rito, si Luke, ang ginawa niya, yun lamang nakita niyang material, important thing. Kasi nga baka maging very scientific ka, o baka maging ikaw ay pumunta na doon sa physical, dito na tayo pumunta.
Pero nag-pray ho kami na payagan kami ng Diyos na ma-discuss natin ngayon yung sinapit na ramdaman ng ina. Napakahalaga kasi ng bahagi ng ina dito sa larawan ng pagsasambuhay na ito. Isang bagay pa, yung delivery na yon ay hindi katulad natin, may available na kumadrona. Hospital. Ha? May hospital. May hospital kung dito. Anytime, ano Wala. mangyari. The place of birth of Jesus Christ is very humble. Humble as wala kang maiko-compared na, no? At walang mga angels kaagad na nandoon to minister. Wala rin itong ano ba to? Mga trumpets, wala lahat. Joseph and Mary, sila lang ang nandoon. At from there, naganap na nga yung tinatawag nating holy birth. Sabi ni Ken Hughes, if we imagine that Jesus was born in a freshly swept country fair stable, we miss the whole point. Kung baga sana, space, sige, this is stable, kung anak ng Diyos, dapat may naglinis na yan. Dapat ipinadala ng angel upang linisin yan. Pero hindi ginawa yun eh. Kasi ang ginawa bottom line. Ang aking anak binigay ko dyan upang maranasan din niya yung tunay na buhay ng isang tao. Yun ang ating pag-aral. So, kumbaga sana, scandalous ito. Sa Lucas 1, hari, bababa, tapos sa Lucas 2, ipanganganak sa sabsaban, yung hari na yon. Somehow is, hindi naman contradicting, pero hindi supportive to one another. Yan ang nakita natin dito. Another thing, bukod sa ito hindi malinis, ito ay medyo may amoy, sabsaban ito Pagkatapos, sino ang katulong doon ni Maria? Ito si Joseph, isang karpintero. Wala ring alam ito tungkol dito. Can you imagine yung kamay ng isang karpintero? Hindi naman ito dapat ikahiya. Beautiful hands are those that work. Yung kalyo, yung kapal nito, siya mag-a-assist sa pagde-deliver. Hindi natin maiisip. Yun ay lang yun. Ang provision ng Diyos doon ay yung miracle that it will happen. It will happen because that is plan of our Lord Jesus Christ. So, what else? To take matter worse, ito nga, sabi daw ang nakuhanan natin ng pag-aaral na ito, parang siya isang writer na pastor na ayaw niyang i-skip kung ano ba yung mga detalye na nangyari. Sabi dito ay, samantalang kung isasadula, samantalang naglilinis daw si Maria, kasi babae siya naglilinis ng stable na yon, naku, naramdaman niya, humihilab na. Kagampanan Pagkatapos sasabihin niya, Lord, pwede bang, wag muna, delay muna. Hindi naman ang plano ng Diyos, yung oras na yun Kaya itinuloy din niya ito. So, yun ang nakita natin na isa pang inako ni Maria, kasi yun ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Thank you, Lord. Parang gano'n na nangyari, no? So, no doctors, no midwives, sila lamang at yung mga hayop ang nandoon. At merong loneliness. Loneliness because as a human being, Mary and Joseph, merong, nasaan yung aking inay? Kasi pag-anganak ng tao, alam ba yun, na ang magandang katabi ng nanganganak ay yung kanyang ina? Kanyang ina. Bukod doon sa kanyang asawa, wala Kaya tingnan natin. Sa verse 7, sinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inhiga sa isang sabsaban. Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Mga kapatid, nanganganay si Mama Mary. At alam natin, ang nanganganay ay iba kaysa doon sa patatlo, paapat ng anak. Kaya mayroong miracle, at least yung miracle na bibigay ng Diyos ay magaganap yung kanyang kaloban. So, ito na siya. Ano ngayon ang mangyayari? Naganap na. Tingnan po natin. Sabi doon sa yung bang kantang Silent Night o Holy Night, all is calm, all is bright. Alam nyo, merong sumulat dahil ang paniwala niya, hindi yon maaring maging totoo.
na ang gabing yan ay maging silent. At least doon sa sabsaban. Kasi hindi pwedeng pigilin ni Maria yung kanyang pagdaing, yung kanyang paghingi ng tulong sa Diyos o di kay paghanap sa kanyang ina. Ito ang kanyang ibinigay na kapalit na lyrics. At ang title nga dyan, hindi ko nakakantahin yung Silent Night sa ganitong lyrics kasi mahirap-hirap pala. Ang kanyang title ngayon doon, hindi na Silent Night, kundi Labor of Love. Yun. Sabi dito ay, it was not a silent night. There was blood on the ground. There must be blood on the ground. You could hear a woman cry in the alleyway that night. On the street of David's town, and the stable was not clean, and the cobblestone were cold. And little Mary, full of grace, with tears upon her face, had no mother's hand to hold. Walang tutulong, walang ina, full of grace, pero ang luhay papatak. Dadaing sa sakit, sa loneliness, pero sabi ni Lord, maganap sa iyo ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi ko nga, ang issue ay, which is katanggap-tanggap din naman, kung yung nagsimula ka sa Mary is exempted from all of these things. Yung manang kasalanan mula kay Eva, pag doon nagsimula ang principle ng isang pananampalataya, ang susunod doon ay hindi nakakapay kung ano ang nasa Bible. So, para sa iba, na-exempted si Mary dito sa painful birth. At ang sinabi nila, painless birth. Special, painless birth. Pero mga kapatid, sabi doon sa Genesis 3:16, bilang kaparusahan kay Eve, dahil sa kanyang kasalanan, ang sabi niya ay, sa babae na may itong sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganak ay sakit ay titiisin. Iyon mga kapatid kung bakit ang mga kababaihan ng ina ay mayroong pagle-labor sa panganganak. Kasi yon ang kanyang naging salita sa Genesis 3:16. So, ano pa ang nakita natin dito? Sa Genesis 3:15, ang sabi ay, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Kaagad, dahil sa pagkakasalang yon, nagkameron agad ng enmity, magkaaway na sila. Pero mga kapatid, fast forward. Puntahan natin yung Revelations 12:1-4. Pahayag, the beginning of the Bible. Revelation, end of the Bible. Prophecy. Sabi dito ay, kasunod dito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng naramnatan ng araw, nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan. At ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya dahil sa matinding hirap. Napasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan, ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon, ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ay 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Hindi tayo tutukoy uli doon sa pag-aaral tungkol sa Revelation. Una sa lahat, hindi pa kaya ng powers natin, sister. Malalim ito. Kaya ang puntahan na lang natin, i-relate natin doon sa lesson na it could not be a painless birth. Kasi nga daw, ang sinasabi, yung the woman clothed with the sun, everybody agrees. Ang marami, meron palang ibang iniisip. Sa atin, si Mary yun, the mother of Jesus Christ. Sa iba, it pertains to the church as a whole, Israel as a whole. Pero ako, I'll go to that school of thought na ang tinutukoy ditong woman ay walang iba kundi si Mary, the mother of Jesus Christ. The great red dragon
Ang pinatutukoy naman dito ay si Satan at ang or devil at ito nga ang threat. Ang iyong anak, tutuklawin ang sakong, pero itong anak ng babae, dudurugin ang ulo. Dudurugin ang ulo. So the dragon here, ito ba ay si Herod? Kung ito'y pagtatapatin mo, parallel, kung si Jesus Christ ang Son, ang devil si Satan, na lagi na lamang ibig na tuklawin ang anak, sino ang anak na yon? Si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ yun, yung anak na tinutukoy dito. At si King Herod, doon sa actual story sa Bible, siya ngayon na tinutukoy na nakabantay, naghahanap upang patayin ang anak ng Diyos. Praise the Lord. Sana hindi tayo mapalayo ng layong-layo sa ibig sabihin ng Revelation 12 na yon. At the birth and destiny of the male child. So, yun mga kapatid ang tinutukoy. Ang Revelation, naganap na nung Pasko nitong kapanganakan Jesus Christ. Dumaing sa sakit yung babae. Nakabantay si Satanas upang pagluwal niyan, ito'y kanyang patayin, sakmalin. That's why, marami ding mangangaral, at ako'y sumasang-ayon doon sa line of thoughts nila, school of thoughts, na talagang this is a very painful delivery of a baby. Thank you, Lord. So, yun po tayo, mga kapatid. Palambutin natin ang pag-aaral na higit na katanggap-tanggap at magbibigay ng maliwalas na paghinga sa nakikinig at sa atin din. Ano? Pwede bang Sister, ikaw ba, di ba ikaw ng anak na Yes. Hindi lang ako. Yung lahat ng mga ina Aga. na alam nila ang naramdaman ng katulad ng pagkakaramdam ni Maria nung siya yung mga anak. Kasi tao din siya eh. Aga. Kaya pare-pareho kami mga babae na experience namin yung pain at yung joy. Siyempre, di ba tayo ang mga ina, pagka tayo ng anak, talagang sobra ang pain. Ramdam namin lahat. Yung sakit na talaga na ibinibigay pa ikay manganganak na. Pero hindi lamang yung pag nanganganak ka. Yung 9 months na pagbubuntis, yung paglilihi. What about naramdaman cesarean? lahat yan. Ang cesarean, may pain din yan bago isasarian. Dahil dadaing din siya, kailangan makaramdam din siya ng pain bago siya biyakan. Lalo na kung after, yung healing noon, Yes. mas masakit Kasi daw kung yun. minsan, hindi naman natin alam na masasasarian na agad siya. Diba? Pain muna. Pag talagang hindi lalabas yung bata, saka isasasarian. Pero alam mo ba, nung ikaw ay, yung delivery mo, di panganay, hindi ako naman ako makatingin. Alam mo, nag-pray ako na, Lord, pwede ba cesarean na lang? Pero alam nyo, talagang ako, hindi ako naka-experience na manganak sa ospital. Sa bahay lang yung 4 kong anak, sa bahay lang ko inianak. Hindi sa sabsaban. Hindi sa sabsaban, hindi lang sabsaban. Pero alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ko sa ospital, parang nagka-phobia ako dahil yung aking sister, ako nagbantay nung nanganak sa ospital. Nakita ko yung ginawa, kaya natakot ako. Kaya sa bahay na lang. Pero thank you, Lord, kahit sa bahay, alam niyo, masarap yung manganganak ka, nakapiling mo yung ina mo, nakabantay. Kaya sabi nga, kahit anong pain, di ba? Kahit anong pain na meron ka, pero pagkatapos talagang sobra man talaga ang pain eh. Alam ko lahat tayo nakaranas noon, di ba? Talagang lalaglag ang luha mo. Pero pag nailabas mo yung bata, normal, naroon yung joy. Talaga naroon ang joy. Katulad dito, pwede ko na ba ituloy? Sige, okay lang. Okay, tuloy ko. Kasi yon experience through experience. Sabi ko nga dito, the pain, the joy, and the glory of giving birth from my own experience. Sabi nga dito, ano nga ba ang giving birth? Ito yung eksaktong sandali kung saan ang pagbubuntis ng isang babae comes to an end and a new person's life begin. It is a time of unimaginable joy. Talaga naman yung joy, di ba? Lahat ng mga nanganak yan na-experience yan. By the way, the pains of childbirth
really begin at conception, yung sinasabi ko kanina. And last all 9 months, weeks of discomfort. Nariyan yung pagsusuka mo, nandiyan yung iyong naghahanap ka ng mga pagkain na mahirap kainin, di ba? Yun ang mga panlasa na. Yes. Mahirap hanapin. At yun namang mahal na asawa, kahit anong gusto mo, ibibigay. Yun naman. Hindi ako Yun ang yun. pagkakaiba naman ni Mary, kasi si Mary hindi nakapaglambing kay Joseph. Pero kaming mga tayo, di ba? Pagka nung tayo naglilihi, kung ano ang magustuhan natin, na kahit hindi taglansones, pag nagustuhan mo, hahanapin niya ng asawa mo, di ba? Ay, Yes. sorry darling. Ipinahanap ko sa yaya. Yes. So, ito ang gusto kong i-discuss natin. Sabi nga kanina ni Pastor, yung karanasan ni Mary. Ang objective ay huwag mag-iwan ng takot sa yung mga, kailangan hindi natin, wag nating maipakita yung takot sa mga bago pang mga nganak, lalo yung nanganganay, yung mga bagong kasal. Kasi kailangan din, wag natin takutin sila na mahirap pala mga anak. So, yan natatakot objective sila. mo. Sinasabi Yes. mo lang experience, pero... Sinasabi ko yung experience ko na bagamat may pain, pero may joy. Alam kong talaga namang, at saka talaga kung minsan, meron kang takot. Ano bang takot nating mga ina pagka tayo nagbubuntis? Hindi natin alam kung tayo ang ating anak ay normal, di ba? Kaya lagi yung pinagpe-pray natin maalawang panganganak, normal ang mga anak. Kaya pagka nakita mong normal at saka buhay ang anak mo, di ba? Naroon yung joy nating mga ina. Lalo na nga, sabi nga dito, mula sa John 16:21, kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Nalulungkot nga tayo dahil alam natin, lalo na yung padalwa mong anak, dahil naranasan mo yung unang pain . So pag nagpangalawa kang anak, alam mo na uling mararanasan mo yung una mong nararanasan nung ikay manganganak ulit. Kaya naroon na naman yung takot at naroon na naman talaga yung inaasam-asam na sakit na mararamdaman. Anong pagkakaiba? Noong una at saka yung pangalawa, pangatlo. Kasi, yung pangalawa, alam mo na yung naramdaman na sobrang sakit . Tapos Pero alam mo na rin may magaling joy. pa nga yung unang anak dahil hindi mo pa alam kung gaano kasakit. Pero yung padalwa mong pag-anak, alam mo na kung gaano katinding sakit pagka lumilihab na yung iyong tiyan. Humihilab. Yeah, humihilab. Pero because of your experience doon sa first birth, alam mo na rin na may joy at the end. Yes, alam na nating may joy. Pero naroon pa rin yung iyong takot. Kasi nga, lagi tayong natatakot na mga ina . Dahil hindi natin alam kung ilalabas ba natin ay normal. Diba? Yun ang ikinatakot pa rin na isa. Bukod doon sa pain, meron kang takot na namumuo sa iyong puso. Dahil hanggat hindi na ilalabas mo yan, naroon yung agam-agam mo, Lord, sana normal ang ilalabas ko. Yan ang mga nararanasan ng mga ina. Si Mary, siyempre, como iisa pa lang, parang alam ko siguro wala pa siyang takot na mararamdaman dahil hindi first time pa niya . Pero tayo mga ina na may padalwa ng pag-anak, patatlo, alam na natin yung pain at yung takot natin sa ating puso. Sabi nga, birth isn't just worth the pain, it's worth the joy. Totoo naman yon, no? Kung may pain, may joy naman. The moment of birth is often frightening for women. And sinasabi ko sa inyo, dahil talagang tayo ay merong takot pagka tayo ay manganganak na. Sabi nga dito, those who have already been through it know what to expect depending on their experiences first time around. They may feel calmer or more afraid. However, first time or not whether she had a good birth or been through many hours of pain, every new mom can agree on something. And that exact moment when you see your child take their first breath of air and let out their first cry, you will have your eyes only for them. All your fear, nerves, and stress subside. The relief that you feel when your baby is born is out of this world.
Suddenly, you relax and let that indescribable mix of surprise, disbelief, and happiness flood over you. Alam ba nyo, kaya ako'y tuwan-tuwa na sa bahay ako manganap. Yung mother ko andoon. Tapos pagkalabas ng anak mo, imagine, andyan na yung paiinumin ka ng mother mo ng mainit na sabaw. Yun ang lagi. Kaya nung padalwa na akong pag-anak sa bahay, yun na, bukod sa may pain, bukod sa takot, pero naroon yung joy ko dahil makakahigop na naman ako ng masarap na sabaw. Alam ba ninyo pagkakay ng anak? Di ba? Parang na-release lahat. Para yung lahat ng na parang kusari yung dibdib mo, yung cross mo sabi nga ng mga babae na nanganganak. Parang na lumabas. Pagkatapos, makakahigop ka ng sabaw na mainit. Wow, ang sarap-sarap. At saka, nasa bahay ka, iba kasi pagka nanganganak sa bahay. Bagamat, andyan yung doktor, nakatabi ko, nasa labas, yung nagpaanak sa aking midwife. At least, masarap ang pakiramdam mo dahil malinis. Kasi sa ospital, nakakatakot pa di ba? Kaya gustong-gusto ko sa bahay manganak. Kayong 4 kong anak, sa bahay Ako nanganak. naman, sister, alam mo ang joy ko dyan. Wala ka naman nung unang anak ko eh. Kasi nagtatrabaho siya. Oo nga, mga kapatid. Kaya ang mother ko, pasalamat ako sa nanay Alam ko. Nung sumasakit ang nanay ko, hagpos na hagpos sa tiyan ko. Mea culpa. Actually, sinadya ko yun na wala ako Dahil doon. takot siyang makita. Ako'y naninervyos. You are in good hands. Ay, nakapalibot, aking pamilya, ang iyong pamilya, doktora, nandyan lahat, nasa bahay. Ako'y naninervyos. Kaya nga naisip ko, Lord, baka pwedeng cesarean na lang. Ayun pala yung mahirap ang cesarean. Sabi ng mga doktor, Mas Yes. mahigpit. Kaya Pero nung padalawa, alam ko siya'y takot eh. Pero nung padalawa, binantayan ko na yan. Alam mo ba kung ba't ako'y joy na joy? Lalaki. Yeah, sabi nung nagpanak, it's a boy. Ako'y tuwa-tuwa na doon. Oo. Di ba? Okay. Kaya tuloy ko rin. The joy of birth naman is not just about pain. Hindi lamang ito pain lahat at a matter of fact, there is joy in it. Yun ang sinasabi ko kanina. Una sa lahat, the joy of birth comes with a long-awaited surprise, the one you've been preparing for, perhaps for a lifetime. Yung anak mo, lalo na kung panganay, sabi ko nga, bagamat lahat sila ay experience so excited. Kami ni Pastor, pag laging nanganganak, nakikita niya yung mga baby, lalo yung makita mong normal at healthy, di ba? There's a little or nothing life that compares to the joy of birth. Yung kanina-kaniyang kinukwento ko, talagang hindi mo maiko-compare yung iyong joy. Yung paglabas ng bata, yung feel mo, talaga, andun, parang hindi mo maipaliwanag yung kaligayahan. Wala pa ako na-feel na joy. Ito lang talaga pag yung pagkatapos mo manganak. Yun ang talagang sabi ko. Hindi ko pa napipil yung joy na iyon. Hanggang ngayon. Pero napil ko yun nung ako'y bawat pag-anak ko agad, yung pag na-release. Tanong, Yes? gusto mong mapil uli ang joy na yun? Hindi na. Senior na. Amen. Tuloy ko ha. Sige. Ito talaga ang naranasan ko sa aking panganay ito ha. Pero dahil una ito, may nakakalamang ang takot. Kanina, yung sinasabi ko, nakakalamang ang takot. Pero alam ba nyo, yung unang, pag nanganganay ka, di ba, naroon yung pain, naroon ang joy, naroon nga yung takot mo. Pero pagkakatapos pala noon, bakit sabi ko nga, tanong ko sa sarili ko, bakit nauulit pa? Alam mo namang may pain pag ikay nanganganak. Pero alam mo may joy. Alam mo ikay may takot dahil baka ang lumabas may Bakit ka ako naka-4 pa ako ng anak? Di ba? Ang iba nga nakakalabing 2 pa, di ba? Kaya sabi ko nga, bakit ka ako, kahit anong alwan ng panganganak ng isang babae, may napil din niyang hirap, mayroon din sakit yung pain. Kahit sasabihin di ba sabi nga, mayroong nanganak na ang sasakyan, mabilis daw manganak. Pero bago naman lumabas yun, may pain pa rin eh. Hihilab at hihilab, mararamdaman din. So, hindi nawawala ang pain. Kaya sabi ko nga, nakakaawa si Mama Mary, alam mo. Ako tuwan-tuwa, ako may inang nag-alaga. May nagkupkup, may naghimas. Bagamat, alam ko siguro si Jose, ginawa niya yon. Pero,
Wala siyang ina. Iba kasi pag yung ina. Iba pag babae. Dahil ang ina, ramdam niya ang feeling ng kanyang anak na nanganganak. Pero ang lalaki, hindi nila naramdaman eh. Kaya iba rin ang may kapiling na ina. Kaya talaga sabi ko, pagka naalaala ko itong kwento ni Mama Mary nung nanganak, lalo sa sabsaban, imagine ako sa bahay. Ang sarap ng pakiramdam mo, malamig, siyempre naka-aircon ka, tapos malinis, tapos pag anak mo nga may mainit na sabaw. Pero ay naisip ko si Mama Mary, imagine nasa sabsaban, ang paligid ay mabaw, sila lang dalawa. Imagine ba niyo yun? Kaya talagang napaka-bless pa naming lahat. Natin lahat na tayo ay nakaranas, kahit tayo mahirap lang, iba yung naranasan ni Mama Mary sa pag-anak niya sa ating Panginoon kaysa naranasan natin kahit yung pinakamahirap sa atin ngayon. Di ba? Oo. Anong masasabi mo? Ang masasabi ko ganito, ikaw ba yung hindi ko alam kung ikaw pero hindi ko naman yata narinig sa iyo. Di katabi ang ina, kaunti ba, masakit, huwag nga ako nung iiwan. Pero may isinigaw yung babae. Ay, hindi ako yun. Hindi ka ba yun? Marami kasi yung sasabi, ayaw ko na, di ba nagkayong mga ina? Nagagalit pa sa asawa, di ba? Oo nga. Dapat quiet yung mga babae, dapat hindi ganun. Tapos mamaya-maya, kasunod na naman, di ba? Ayun. Oo nga. Ano kaya, sister, at si Lord ay binrake na yung parusa na mayroong pain. Kung walang pain, yung halos ikay nag-CR lamang, ano sa palagay mong consequences noon? Which is better, this one with the pain or the one that is para bang talagang wala, bumili ka lang ng suka, yun na, tapos na. Ano sa Iba rin palagay? yung may pain eh. Hindi nga, Kasi at pagka palagay mo? may pain, makararamdaman mo yung joy. Pero pagka walang, palagi ko, pag walang pain, maramdaman mo ba ang joy? Parang wala. Parang ayun, parang Actually, yun na lang. yan ang Di ba? matinding record sa utak ng tao, yung ikaw ay napupunta sa extreme situation, ikaw ay nasa dulo, limit, maalala mo yon. Pagkatapos yung sinaid tapos ang ibinalik talaga ay yung pain na yon. Naisip ko lang, hindi kaya lalong naging overpopulation tayo kung walang pain? Malamang. Pero hindi, nasa tao din yan eh. Nasa bagay nga. Sorry for the question. Kasi, naisip ng mga tao, sabi nga ni Lord nung unang parang multiply. Kaya ayun, ang mga tao, nag-multiply nga. Ayun. So, by this time, we have already the amount. Meron surplus mga tayo, overpopulated Kaya na. lang, marami rin namamatay, di ba? Kaya kumisan, kaya tama rin si Lord pala eh. Sige, hanggat kaya nyo mo, go on. Magpakarami. Oo, ang nagkataon nga lamang ang gobyerno, ang tawag doon, nagkamera ng korupsyon, di ba? Kung wala noon sige, dumami kayo, marami pa rin mapapakain. Bahala ang Diyos Yun lang naman. naman, kaya inaano ng gobyerno yun dahil kung sa yung pagpapakain sa Yung mga birth tao. control. Ang naging sanhi daw ng oo. poverty ay overpopulation. Yes, Parang overpopulation. ganun. Sige. Okay, thank Kasi you. maraming namamatay din naman, natandaan tao, di ba? Kita mo sa ibang bansa yun, nag-ano lang sila ng dalawa. Ano nangyari Japan, ngayon? in particular. Oo. Di ba? Oo. Kulang ngayon sila. Naging senior ang kanilang population. Tapos ngayon, babae sa babae, lalaki sa lalaki, di wala na lalong magmamultiply, di ba? apply na Ang marami ngayon hayop. Kasi ang inaalagaan ng mga walang anak ay pusa at aso. Yun ang naging anak nila. Mapapansin mo ba sa mga mall, may akala ko yung daladala nilang ngayon bata, yung pala aso. Di ba? Anong relevant niyan sa ating lesson? Hindi, naulit ko lang. Naulit ko lang kasi, iba na ngayon talaga ang Totoo yan, tanong mo totoo kasi. yan, totoo yan. Speaking of hayop, pusa, aso, nung last month, nanganak yung aming aso sa Bulacnin. 5 ang anak, ang gaganda kasi yung kanyang mother ay mahaba ang katawan. Anong tawag sa mahaba ang katawan na aso? Yon. Pero askal naman yun. Huwag mo nang sabihin, nakakaya, askal. Kaya ko lang naulit yun. Tisoy yun, tisoy. Isa ay mistiso, mahaba ang katawan.
parang yung haspapi na malaki ang tenga ganyan. Yung tatay niya, yun ang askal. Yun. Mixed breed. So, ang ganda ng anak nila. Naghahanap kami ngayon ng aampon. 5 yon ang gaganda. At ang request lang, yung ibalagay yung pangalan ay biblical. Ayan naman. Hindi, Nawala na tayo sa ano. hindi nga. Napapunta na tayo sa hayop. Sorry, Lord. Thank you, Lord. Hindi, joy kami nung umanak. Ayun ano pa lang hayop pa lang. At tapos, lalo na nga akong tao. Aba, ito na yun naman, siya nga naman. Well, anyway, are you done? Are you done? Ka na ba? Yes. O, sige. Basta experience lang sinabi ko dahil alam ko lahat tayo, lahat ng mga ina, nakaka-relay lahat sa. Talagang napaka-bless pa natin eh. Kaya pag naiisip ko si Mama Mary, yung nangyari sa kanya, napaka-bless pa natin. Kung iyong i-retrace uli yung buhay ni Mama Mary mula nung ini-announce sa kanya, tenseful. Nung mag-travel, stressful. Nung mga anak, painful. Painful. Hindi doon pala nagtapos yun. Ha? Siguro, along the way, from joyful ng kasunod, nung siya, sila ni Kristo ay magkasama, itinataguyod ang kanilang pamilya as a carpenter, wala pa siguro nagiging problema. Pero noong siya'y lumabas at nagmi-minister na, doon muli bumalik ang kanyang agony. pain, Hanggang ang doon sa agony. krus. Hanggang doon sa krus. Kasi sinabi naman sa kanya ni Simeon, di ba? Yung balaraw tatarak sa iyong Yes. oo nga naman. Well, anyway, so yun ang yun ang the pain, the joy, at it's a glorious thing. Kasi nag-add ng isang may buhay at hindi naman yan lalabas sa inyong sinapupunan kung hindi itinakdan ng Diyos. Yes. Lahat tayo ay hinugis ng Diyos sa womb ng ating mga ina. So, yun ang joy noon. At dito nga sa Christmas na ito, ako'y natutuwa at kumbaga sa lahat ng fruit of the Holy Spirit ay siya ang nagiging re-renewed, nire-remind sa atin na yun actually ang spirit of Christmas. Hindi nyo napapansin, ginagamit ang joy, ang peace, ang love, at yung inyong mga patience, parabagang hindi nyo pinakikinggan ng Holy Spirit. More particularly, doon sa Lucas 2:13-14, doon at nagpakita ang hukbo ng anghel at sila'y nag-aawitan. Matapos batiin ng mga shepherd, nag-aawitan sila, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. That is also in relation to the birth of Christ. Yun na hindi may ibang pinapupurihan dahil may tagumpay, kundi ipinanganak na ang sanggol. Kaya mismo ang langit ay may joy. As a matter of fact, bumaba ang mga anghel, hukbo. Sabi ni Pastor Oying, mga 10,000 daw ito 10,000 ito at ang kantahan nila, Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest. Yun daw ang dalawang matinding message ng Christmas. Yung, it glorified the Lord. At it declares the glory of the Lord. Glory to God in the highest. At ang pangalawa, it brings peace. Peace to His people on earth, sa kanyang kinalulugdan. Parang, naman ito? Parang exchange gift ito, mga kapatid, ha? Glory to God in the highest. Ang mga tao nag-glorify kay Lord. Ascending. Pero ang Diyos naman, bringing peace, descending to His people on earth. Exchange gift. Exchange gift ito. Kaya, Diyan pala nakuha yung exchange gift. In a way, oo. Pero yan, natural naman sa mga tao na magpalitan ng regalo na gano'n. So, mga kapatid, ito po yung mensahe na sinong philosopher ba nagsabi? Pain is equal to pleasure. Ang buhay daw ng tao ay pain is equal to pleasure. Kung ano ang iyong pinaghihirap ngayon, humawa ka lang at kumapit kay Lord, higit na pleasure ang ibabalik sa iyo. Pero kung ikaw ay ang hinahanap mo lang palagi ay pleasure, hindi mo i-cherish yung pleasure na yan kung hindi ka makakaramdam ng paghihirap, pagtitiis, sakit. Yung pala, darling yun. So again, peace on earth sa lahat ng kinalulugdan niya. So Christmas is something like that. Sabi ba, di ba? Sino nagbigay sa atin ng kapayapaan? Ang Diyos.
familiar na marami kasi yan ang lagi natin sinasabi. Because of Christ's death and resurrection, tayo ay nagkameron ng peace with the Lord, peace with God. Peace with God. And at the same time, peace with other people, man to man, and then peace sa iyong sarili. Yun naman ang isa pang sunod na sinasabi kung ano daw ang Christmas. Christmas daw is joy. At ang sabi natin sa Diyos, spelling natin ng Diyos ay J-O-Y. Peace with God, that is peace with Jesus Christ. So, dapat tayo ay, eto na, Ama ko, sumasalangit ka. Joyfully, we are accepting the offer of the Lord. Ibinigay niya ang kaisa-isang anak at ang sino mong manalig ay hindi mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. So, dapat si Kristo talaga, sister, nakasentro sa celebration. Pagka ang Kristo ay nawala sa celebration ng Christmas, hindi ka nagse-celebrate ng tunay na Christmas. No? Naulit ko na, bagamat hindi ito ang tunay na ibig sabihin daw Xmas. Xmas is a historical background. Merong Latin na ibig sabihin yung X. Pero let us interpret it the way we interpret about X. Yung isang lesson natin, ang sabi natin, pag sinabi mong Xmas, iya ay ex mong Lord si Jesus Christ, ex-boyfriend, ex-wife. Ano ba sabi niya sa Ephesus? Yung dati mong pag-ibig, kinalimutan mo na, bumalik ka sa dati mong pag-ibig. Hindi na ex, dapat ito Merry Christmas. Dapat Merry Christmas. Si Christ dapat talaga ang sentro. Nako mga kapatid, yan po ang paulit-ulit yung marinig sa mga mangangaral. Sa Paskong ito, maging ito a simple gathering of families, dapat po ay nandoon ang kwento ni Kristo. Sa mga narinig nyo sa atin, sa GMJ na ito, tsaka sa lahat, humugot po kayo nung ano pa gusto yung kwento sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Minapansin din ako, sa aking mga apo, mas kinalulugdo nilang makinig, matagal, nakanganga, kapag ikinukwento mo yung kwento. Pero pagka kinukwento mo yung sermon, Daddy, gutom na ho kami. Parang ganon. Siguro nasa deliverer, nasa deliver. Laging pinapalagay na ang mga nakikinig ay, rin, kung kasi naka-level up na. Pero yung kwentuhan nyo ng kwento na nagtuturo kay Kristo, nagdadala kay Kristo, siya nga pala. Totoo yun. Kaya pala kami may kapayapaan. Okay, kapayapaan. Ang Christmas is also a time to have peace with other people. Yun. Kalimitan ang pamilya, kaya hindi magkameron ng magandang reunion. Meron magkakapatid na hindi nag-iimikan, magtitiya, mag-anak, mag-ama. Kapos ang kaligayahan, pagka ganon. Yung iba doon na lang nakikisama sa iba, sa kapitbahay. O di kaya naman ay sa mga bar, sa mga hotel. Ang ganda kung family because Christmas is family. Christmas is family. Amen. Di ba? Itong Christmas, si Mary, si Joseph, saka si Jesus Christ. That's the symbol of Christmas is family. Yan ako. Amen. Holy family. The Holy Family. Okay, pwede rin. Tapos, hingi rin ng tawad. Hingi rin ng tawad. Those who believe, and those who believe, ay hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na wag. Those who believe, you believe that ikaw ay iniligtas ng Diyos. Pero ngayong ikaw ay mature na at may kaisipan na, ihingi mo naman ng tawad sa Diyos ang mga nagawa mong kasalanan. Para talagang peace with God. May baon-baon ka kasi. Sabi ni David, lahat ng kasalanan ay ginawa natin sa Diyos. At yung mga taong pinagkasalahan natin, katulad ni Bathsheba, katulad ng asawa sa asawa, yan ay collateral. Kung baka siya ang napaharap sa iyo. Pero of course, kay God, yung sin hindi pwedeng matanggap niya. Kaya, kay God, repent. Doon talaga magsisisi ng Diyos. Pero yung pinagkasalanan mo, nangangailangan kayo doon ng reconciliation. Yun ang Pasko at ang saya-saya.
Can you imagine, may reunion. So of course, dito siguro mga pamilya. Meron ako kasing kakilalang pamilya, kaibigan. May reunion. Yung mag-asawa magkabilang dulo. Meron kaunting normal yon, ano? Pwede naman magkabilang dulo, nasa kabisera. Kaya pala gayon, matagal nang hindi nag-iimikan, matagal nang hindi nagkakasundo. Nasa same house, pero magkaiba ang kwarto. Mga kapatid, kung kasi may kondisyon ganito, may alam kayong ganito, I think, dahil sa marami na yung narinig, kayo ang tinatawag ng Diyos na manguna. Be a peacemaker. Be a peacemaker. O ba nangintay na bakit ako, bakit hindi siya? So, be a peacemaker. Yun lang pupunta yung peace of God sa mga taong kinalulugnan niya. Amen. Yung first move, yung unang katok, yung unang text, yung unang tawag, do the first move. Kalulugdan ka ng Diyos. Naku, salamat po sa Diyos. So there is pain. Salamat at may pain dahil ito ay kinakailangan upang makita at ma-develop further ang iyong pananampalataya. Ang happiness ay hindi sa circumstances, hindi sa happenings, kundi tungkol doon sa pananalig mo na si Kristo ang bahala sa iyo. But after that, there is joy. The mere fact that you follow the Lord, you obey the Lord, there is joy in following the Lord. And then again, after that, there is this glorious atmosphere. Ang langit ay tuwan-tuwa kapag tayo ay may joy. Amen. Amen. Naku, maraming salamat. Kung ipahihitulot po ng ating Panginoon by January, yung una po nating lesson ay tungkol naman doon sa last portion ng ating Wonders of Christmas. Ito naman po yung sa 3 hari. So, ako nag-isip nung kami may Christmas party doon sa Bulacnin. Kami may 3 hari doon. Ang gaganda ho pala kapag naka-uniforme ng ng king, yung may corona. Hindi Tapos, lang yan. Kasama ang kanila mga queen. Oo nga, tinawag ka ng mga reyna. Hindi, sister, kaya ako naman naulit yun. Sila sana yayain ko dito sa January. Okay. Yung 3 hari ang magre-represent noong Isaiah 9:6. Amen. 4 na names yun ni Lord Jesus Christ eh. So, edi kami na yun na mag-explain. Bukod sa gift nilang ginto, mira at kamanyan, may gift pa sila doon sa Word of God. So, Pastor Simple, Minister Elmer, Minister Ray, handa kayo. Amen. Oo, magdadala kayo ng regalo at yung ginawa niyong nagbigay kayo ng regalo sa mga narito, gawin din ninyo at there is joy. Amen. Thank God. Ay, Okay. nako, Sister Yung may Cora. birthday naman. May birthday. So, yung birthday talaga, enjoy. No? Batiin natin ang mga birthday for today. So, happy birthday kay Sister Luman. Ano yun? Luan Luan Salvacion. Salvacion. Brother Benny Calderon. Bulacan. Brother June Manigad. Brother Ariel Badwa. Banwa. Sister Badwa. No. Sister Janet Rosilio. Sister Emily Baez. Sister Elsa Caray. Brother Jem Caray. Sister Wendelin Alcantara. Brother Simon Escondo. Sister Marisa Kabahog. And Brother Luke Galarpe. Wow, ang daming may birthday ngayon, ano? Oo nga. At Ano lang, sister, yung si Jim Taray, Jim ba yun? Di ba yun ang ating kapatid na sister na kinuha na ni Lord? Yun ba yan? hindi. Hindi ito. Ay, sorry, Brother Jim. Haba ang Sige. buhay mo. Tawagin na natin si Bong. Wala may anniversary? Happy
happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your day. Thank you, Lord. Glory, glory, hallelujah. Let us pray in closing. Ano po? Lord, kay buti mo sa amin. Ang aming lamang panalangin ay naway hindi napasobra ang aming na-share, na wala kaming inangkin na dapat ay sa iyo. Dapat, panalangin po na naging kalugod-lugod sa iyo ang lahat mong narinig, nabasa sa aming puso, sa aming isip, at panalangin din namin na sa pangalan ni Jesus, yung mga ilang mapupulot na lesson dito ay maisabuhay namin lahat. Lalo po yung pag-cherish ng bawat isa, lalo ng mga magulang, sa kahalagahan ng kanilang mga anak. At gayon din naman po ang mga anak ay makita nila ang naging puhunan sa kanila ng kanilang mga magulang, lalo ang ina, upang anuman po ang kadahilanan, ay maganap din ang iyong sinasabi na honor your parents, especially your mother, dahil nga po sila ang ginamit mo mula sa simula ng aming buhay. Tulad ni Maria, si Maria din ang nag-iisang tapat na alagad niya nung siya ay nagbantay sa Calvary hanggang sa mamatay ang kanyang anak. Lord Jesus, salamat ng marami at may birthday. Maghari po kayo sa aming puso. Lagi po niyo kaming babantayan, sasamahan sa lahat ng pagtitipon na aming mapupuntahan. Ikaw ang makita sa amin, makita ka namin sa kanila, mag-glorified ang iyong pangalan. At yung pong magsusunod pa mga oras sa maghapong ito, kami po ay nananalangin na kami sasamahan mo, iingatan nga po ninyong aming puso upang ang bawat salitang lalabas sa aming mga bibig ay nagbibigay ng papuri sa iyo, nagbibigay ng pag-asa sa aming kapwa, at sa pangalan ng Jesus, glory, glory, hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Our repeat new song for the week, Si Kristo ang Pasko, composed by Sister Bebot Perez. Pasko na naman, paggunita sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, si Kristo ang tanging dahilan. Pasko na naman, kaloob ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Pasko na naman, dakilain si Jesus na tagapagligtas. Pasko na naman, pag-ibig ang tanging diwa nito. Pasko na naman, madarama mo ang pagbibigayan. O Pasko na naman, gagala ka ng hati sa puso. O Pasko, Pasko, kapayapaan dulot sa mundo. Ipagdiwang natin ang araw na ito, ipagdiwang natin ang araw na ito. Pag-ibig ng Diyos ay ang diwa nito. Pasko, Pasko, si Kristo ang Pasko. Pasko na naman, paggunita sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, si Kristo ang tanging dahilan. Pasko na naman, kaloob ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Pasko na naman, dakilain si Jesus na tagapagligtas. Pasko na naman, pag-ibig ang tanging diwa nito. Pasko na naman, madarama mo ang pagbibigayan. O
O Pasko na naman, kagala ka ng hatid sa puso. O Pasko, Pasko, kapayapaan ang dulot sa mundo. Ipagdiwang natin ang araw na ito, ipagdiwang natin ang araw na ito. Pag-ibig ng Diyos ay ang diwa nito. Pasko, Pasko, si Kristo ang Pasko. Pasko, Pasko. Second Timothy 2:2